Noong late 2015, may isang 911 operator na natanggal dahil naglabas siya ng isang 911 recording na walang pahintulot ng director nila maging ng mga kamag-anak ng mga taong sangkot dito. Ito ay isang 911 call na hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapaliwanag. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman kung ano talaga nangyari sa bahay na yon, maging yung mga bagay na naabutan ng mga pulis dito. Bago natin pakinggan yung 911 recording, ay pag-usapan muna natin yung ilang mga bagay dito para lalo pa natin itong maintindihan. Ito ay patungkol sa isang tawag ng 35 years old na Meksikano na itinago sa pangalang Scott. Nakatira siya sa isang liblib na lugar sa California, sa Amerika. Ang sumbong niya ay may nakita daw siyang mga aninong gumagalaw sa loob ng bahay ng kapitbahay niya na alam niya na wala dapat tao dito. Dahil nagpaalam itong kapitbahay niya na may delivery daw siya kinabukasan. Ang pangalan nito ay Jim. Binigyan siya nito ng kopya ng susi ng bahay para ipasok dito yung delivery box niya dahil aalis silang buong pamilya at pupunta sila sa Texas para dalawin yung magulang ng asawa niya. Ang sabi nito ni Scott ay nagsisigarilyo daw siya sa tapat ng bahay niya bandang alauna na yon ng madaling araw nung tumawag siya sa 911. Pagkatapos niya magsigarilyo nung pabalik na siya sa bahay niya para matulog, napansin niya may mga aninong gumagalaw sa kwarto ng bahay ni Jim. Pagkatapos ito ay lumipat naman yung mga anino na yon sa kabilang kwarto sa ikalawang palapag naman ng bahay. Ang ginawa ni Scott ay dahan-dahan siyang pumasok sa bahay niya habang nakatingin dun sa bintana ni Jim. Umakyat siya sa ikalawang palapag din ng bahay niya at dito ay sumilip siya sa bintana. Dahil dito ay mas kita niya kung meron talagang tao sa bahay ni Jim. Pumesto siya dun sa bintana niya na makikita niya yung labas pero hindi siya makikita kung sino man yung nasa labas. At makalipas ang ilang segundo ay nakita niyang meron nga talagang gumagalaw-galaw na tao sa bahay ni Jim. Ang ginawa niya ay tumawag kaagad siya sa 911. Sinarado niya lahat ng mga bintana niya pati ng mga pinto. Sinigurado niya nakalak yung mga to at pinatay niya yung mga ilaw. Pagkatapos ay bumalik siya sa ikalawang palapag ng bahay niya. Bumalik siya dun sa bintana. Makalipas ang ilang segundo ay sumagot na yung 911 operator. Ang sabi ng 911 operator sa kanya ay sabihin sa kanya lahat ng mga nakikita niya sa bahay ni Jim. Habang kumukontak siya ng mga police officer na malapit sa lugar niya. Ang sabi ni Scott kaya niya daw nakita yung mga anino dun sa bahay dahil may mga dala-dala daw itong kandila. Sa tingin niya kandila yung dala kung sino man yung tao na yon at hindi flashlight dahil kulay dilaw yung ilaw dito. Makalipas ang ilang minuto may nakita naman siyang isang tao o anino na tumakbo papunta sa isa namang bahay. Yung bahay naman na yun ay bahay ni Susan. At ang pagkakaalam ni Scott, si Susan ay nasa bahay niya nung araw na yon. At dito ay nakarinig siya ng pagkabasag ng salamin. Ito ay salamin sa bintana ni Susan na mukhang dito na pumasok yung mga tao. Nagmadali siyang sabihan yung officer na nasa na yung mga pulis anong balita kung nasa na sila. Pero dun lang nalaman ng 911 operator na may malaki palang aksidente sa kalsada papunta sa lugar nila Scott. Ilang mga sasakyan ang nagbanggaan dito kaya lahat ng mga police officer nila ay nandun at hindi rin sila makadaan. Pero nasabihan niya na yung mga pulis dito na kapag makakadaan na sila ay pumunta kaagad sa address ni Scott. Makalipas ang ilang segundo ay nakarinig sila ng ilang putok ng baril. Ang sabi ni Scott yung mga putok ng baril na yon ay galing sa bahay na katabi ni Susan. So ilang minuto pa lang ang nakakalipas, 3 bahay na ang pinapasok kung sino man yung mga to. Ang sa tingin ni Scott, yung mga putok ng baril na yon ay baril ng kapitbahay niya. Dahil alam niya may baril to, mukhang binaril niya yung mga pumasok sa bahay nila para protektahan yung pamilya niya, pati yung property nila. Pero ang sabi ng operator, hindi sila sigurado dito kaya wag siyang aalis kung nasan man siya. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, nakita ni Scott na may mga ilaw na ng kandila sa taas ng bahay ni Susan, sa taas ng bahay ni Jim, pati sa kwarto ng bahay kung saan ang galing yung mga putok ng baril. At dito ay nakakita rin siya ng mga aninong gumagalaw, pabalik-balik. Makalipas ang ilang mga segundo, paunti-unti, palakas ng palakas, ay unti-unting nakarinig si Scott ng mga tunog. Para itong mga himig ng mga kumakantang mga tao. Mahina lang ito nung umpisa hanggang palakas na ng palakas. Narinig na rin ito ng 911 operator pero hindi nila maintindihan yung mga salita. Hanggang sa makalipas pa ng mga segundo ay tuloy-tuloy lang yung mga pagkanta na yun. At biglang tumigil na lang ito ng sabay-sabay pero nakailaw pa rin yung mga kandila dun sa mga bahay. At lumipas pa ang ilang mga minuto, wala na nakikita si Scott na gumagalaw sa alinman sa mga bahay na yon. Wala na siya naririnig ng mga tunog o kahit anong mga galaw ng anino sa labas, sa loob at sa paligid ng mga bahay. Ang ginawa ni Scott para masigurado niya sigurong ligtas na siya ay idinungaw niya yung mukha niya sa bintana ng kwarto niya. Una niyang tinignan yung bahay at mga bintana ng bahay ni Jim.
Wala siya nakita dito, ganon din sa bahay ni Susan. Ang kaso nga lang, paglingon niya dun sa bahay na katabi ng bahay ni Susan kung saan nanggaling yung mga putok ng baril, kinilabutan siya dahil nakakita siya dito ng anino ng isang malaking tao na nakatingala at nakatingin sa kanya. Nagmadaling umatras si Scott at rinig na rinig sa recording na tarantan-taranta siya dahil nakita niya talaga yung mukha nitong nakatingin sa kanya. Bagaman kulay itim lang ito, pero sa hulma ng anino, mukhang nakita siya nito. At hindi niya alam kung ilang segundo o minuto na ba siya nitong pinapanood. Ang sabi sa kanya ng 911 operator kung meron ba siyang armas para maprotektahan yung sarili niya. Ang sabi niya ay meron daw siyang baseball bat sa cabinet ng kwarto niya. At dito ay pinagtago siya ng 911 operator sa attic ng bahay niya habang naghihintay siya ng mga pulis na paparating. At dito na nga siya pumunta at nagtago. Ang attic ay parang bodega sa pinakatuktok ng bahay. Isipin na lang natin yung kaba at takot na nararamdaman ni Scott dahil ilang segundo pa lang ang nakakalipas ay nakarinig na siya ng pagkabasag ng mga salamin. Ito ay salamin sa bintana ng unang palapag ng bahay niya. Dito ay rinig na yung pagkatakot at taranta ni Scott. Nagsimula niya marinig yung mga yapak ng paa sa unang palapag ng bahay niya na parang nag-iikot yung mga to at hinahanap siya. Pagkatapos ito ay mga yapak naman sa hagdan, papunta sa ikalawang palapag ng bahay kung saan nasa taas nito si Scott. Makalipas pa lang ilang mga segundo ay nagsimula na sila makarinig ng mga pagkalabog sa pintuan ng attic. Maraming beses itong pagkalabog na parang sinisira yung pintuan at naririnig na ditong umiiyak na si Scott. Maya-maya lang ay narinig na dito yung pagkasira ng pintuan ng attic. Sumisigaw na yung 911 operator na lumaban siya at protektahan niya yung sarili niya. Pero rinig na dito yung takot at pag-iyak ni Scott. Nakarinig na yung operator ng mga yapak ng paa. At bago mamatay yung tawag, ang huling narinig niya kay Scott ay ang mga salitang paulit-ulit niyang binabanggit sa iisang tono. Hindi sila tao. Hindi sila tao. Hindi sila tao. Pagkatapos ay naputol na yung linya. Nung nailabas yung recording na to ay mabilis itong kumalat sa bansa. Kanya-kanyang opinyon kung ano ba talaga nangyari kay Scott pati sa mga kapitbahay niya. Dahil hanggang ngayon ay hindi na nalaman kung ano nangyari sa kanila dahil hindi na sila ulit nakita. Pagkatapos maputol yung tawag ni Scott pati ng 911 operator, 2 hanggang 3 minuto ay nagsidatingan na yung mga pulis dito. At nakita nga nilang wala na dito si Scott. Ang tanging naabutan lang ng mga pulis ay yung mga drawing na to sa sahig ng attic ni Scott na gamit-gamit ang dugo niya mismo. Pina-shutdown kaagad ng gobyerno yung recording dahil sabi nila ilabag daw ito sa batas dahil wala itong pahintulot ng director, ng gobyerno, lalo na yung mga kamag-anak ng mga taong sangkot dito. At dahil sa takot ng mga tao